Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Arya na lamang ang itawag ninyo sa akin. 23 years old na sa ngayon at nakatira sa Holy Angel Village dito sa Tilabastagan, San Fernando, Pampanga. Papa Dudut, matagal na ako nakikinig sa inyo, lalo na yung mga tinatampok po ninyong mga horror stories. Siya nga pala, kwentong kababalaghan din po ang isishare ko sa inyo at alam kong may ilan sa inyo ang hindi naniniwala sa mga paranormal. Pero hiling ko lang na sana'y naniniwala man kayo o hindi. Sana'y wag niyo akong i-bash kasi mahirap din po itong pinagdaanan ko. Papa Dudut, matagal na itong ikukwento ko sa inyo. Noong panahon na yon ay bumili ng malaking bahay at lupa sa Malino, San Fernando, Pampanga ang lola ko. Si Lola Hilda at 3 pamilya ng mga anak ni Lola ang tumira doon. Ang pamilya ni Papa, pamilya ni Tita Annie at ang pamilya ni Tita Emma. Katulad ng sinasabi ko ay malaki ang bahay. May 2 itong palapag, 4 na kwarto sa taas at 1 kwarto sa ibaba. Isang CR na nasa labas pa ng bahay namin at meron ding 30 kitchen at laundry area sa labas ng bahay. Pero sa kabila ng kalakihan ng bahay ay mukhang luma po ito. Para siyang tipikal na sinaunang bahay noong panahon pa ng mga Amerikano. May mga kapis shells sa bintana. Papa Dudut, nung marami pa kaming natutulog doon ay wala namang nangyayaring katatakutan. Masaya naman ang bahay namin dahil magkakasundo ang mga kamag-anak. Kaso nagsimulang magkahiwalay kaming magkakamag-anak nang mamatay si Lola Hilda. Ang buong pamilya ni Tita Emma ang unang umalis noon dahil lumipat sila sa probinsya ng asawa niya doon sa Nueva Vizcaya. Sina Mama at Papa naman ay yung 2 kapatid kong panganay ay lumuwas papunta ng Maynila. Dahil doon sila na-assign na magtrabaho. Ang natira lang noon sa bahay ay ako at ang bunsong kapatid kong si RV. Dahil nag-aaral pa kaming pareho noon sa Tilabastagan Integrated School. Kasama din namin ang buong pamilya ni Tita Annie na may 5 miyembro. Doon na rin ako nagsimulang makaramdam ng kababalaghan sa loob ng bahay namin, Papa Dudut. Summertime noon. Nagsa-summer class si RV noon habang si Tita Annie, Tito Gray at 2 kong pinsan ay nagtatrabaho. Gabi na sila kung umuwi. Kaya madalas ako lamang ang naiiwan noon sa bahay. Isang araw as usual ay walang tao sa bahay bukod sa akin at sa kapatid ko na nasa labas at nakikipaglaro sa kapitbahay namin. Inaantok na ako kaya pumasok na ako ng kwarto nang pahiga na ako sa aking kama ay biglang inuuga ang aming bintana. Dali-dali akong bumangon tapos ay binuksan ko ang bintana. Wala akong nakita kaya humiga ako ulit. Pagkahiga ko, ayun na naman, inuuga na naman ang bintana. Sumigaw ako sa kapatid ko.
Akala ko kasi si RV ang gumagawa noon at pinagtitripan ako kasama ng mga kaibigan niyang kapitbahay namin. Pero walang umiimik. Walang katao-tao. Kasi hindi ba dapat may tumatawa na at least man lang? May kaunting kaba na akong nararamdaman noon. Tapos inuuga na naman ang bintana. Dahan-dahan na akong pumunta sa isa pang bintana at binuksan ng pagkadahan-dahan para makita ko kung sino ang umuuga sa bintana namin. Laking gulat ko nang wala akong makita pero ang bintana ay patuloy pa rin ng pag-uga o niyuyugyog. Nang parang nalaman ng anumang elementong yon na nakita ko na walang tao pero umuuga ang bintana, ayon. Yung kama at ilang gamit ko sa kwarto ang nagsimulang yumugyog ng mag-isa. Sa taranta ko ay napasigaw ako. Buti na lang talaga. At may mga taong galing sa prosesyon galing sa kapilya na dumaan sa harapan ng bahay. Napatakbo ako sa kanila, Papa Dudut. At sumama ako hanggang sa bahay ng kaibigan ko. 2 bahay ang pagitan mula sa amin. Takot na takot akong kinikwento sa kaibigan ko ang nangyari. At doon muna ako pinagstay ng kaibigan ko hanggang sa maggabi. Kinagabihan, bandang 7 ay umuwi na ako. Doon ay naabutan ko sina RV, Tito Gray at Tita Annie. Siyempre galit na galit sa akin ang 2 matatanda dahil iniwan ko raw na bukas ang bahay. Ikinuwento ko naman sa kanila ang nangyari. Napansin kong nagkatingin na ng mag-asawa at nagtaka ko kasi bigla silang nanahimik at sinabi na lamang nila sa akin. Nang mahinahon na huwag na raw uulitin ang ginawa kong pangiiwan sa bahay nang hindi ito nakasarado ng mabuti. Samantala pagkatapos ng nakakatakot kong experience ay nagsimula na akong matakot sa bahay kaya kapag nag-iisa lamang ako ay sinasara ko na ang buong bahay at doon ako nag-i-stay sa bahay ng kaibigan ko. Pero syempre Papa Dudut, hindi ko naman matatakasan ang kababalaghan sa bahay namin kasi doon ako nakatira. At kahit nakasama ko pa sina RV at ang mga pinsan ko, ay nakakaranas ako ng katatakutan sa loob ng bahay namin. Nagsimula ito sa paggalaw ng kusa ng mga gamit namin sa bahay. Hindi rin mawawala ang mga sitsit, mga kaluskos at yapak sa hagdanan at mga pagtawag sa aking pangalan ng mga boses ng nilalang na hindi ko nakikita. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung karanasan ko mismo sa CR namin. Wala namang kaming nararamdaman noong una pero kakaiba lang yung sa CR. Malit lang siya tapos yung lapag niya ay hindi pantay tapos sa likod ng CR ay may space pa. At doon namin nilalagay ang drum ng tubig namin. May bintana din na maliit kaya pag pumasok ka ng CR ay bubungad agad sa iyo ang bintana na jealousy. Lagi kong sinasarado ang bintana pag gumagamit ako ng CR, baka kasi may manilip. Anyway, nahalata ko kina Tita Annie at Tito Gray na parang may nararamdaman sila doon sa loob ng bahay namin. At isang araw ay nagulat na lamang ako nang mag-insenso sila sa buong bahay. Lalo na nga sa parteng CR. Samantalang isang gabi habang naliligo ako sa loob ng CR ay nakarinig ako ng sitsit. Agad akong kinabahan at doon ko na-realize na hindi ko pala na isarado noon ang bintana. Sumilip ako sa bintana pero nakita kong wala namang tao. Kaya nagtaka ako noon kung sino yung sumisit-sit. Nagpasya na lamang akong isarado ang jealousy at nagpatuloy ulit ako sa pagligo. Ngunit biglang may sumitsit ulit mula sa aking likuran. Paglingon ko ay nagulantang ako sa aking nakita. Isang nilalang na maitim, pula ang mga mata at nakita kong nakatayo sa sulok ng CR at nakatingin ito sa akin. Dahil sa takot ay napasigaw ako at napatakbo pero nadulas ako noon sa sahig. Bigla namang nawala ang nilalang na parang bula. Samantala dahil sa ingay na nilikha ko ay napasugod sa CR sina Ate Annie at yung 2 pinsan kong babae. Ikinuwento ko sa kanila mga nangyari sa akin. Alam kong naniwala sila sa akin at pinakalma nila ako.
Pagkatapos noon ay nagpatawag sina Tita Annie at Tito Gray ng pare at muling benindisyonan ang buong bahay. Siyempre confident kaming lahat noon na mapapaalis na ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa bahay namin at may hinto na ang lahat ng mga paranormal activities. Pero nagkamali kami, Papa Dudut. Dahil isang gabi ay may kinuwento sa akin ang kapatid ko na naranasan daw niya noong hapon. Yung mga dati niyang laruang manika ay nakaimbak sa loob ng isang laruang shopping cart katabi ng aparador namin. Katapat lang niya ang aparador habang nakahiga siya sa kama at nanonood ng anime. Malaki din ang bintana namin, maaliwalas sa kwarto, pero noong time na yon is tanghali. Kaya sobrang init doon sa kwarto dahil nasisinagan siya ng araw. Nagulat na lamang daw siya kasi biglang bumagsak ang cart tapos ay may narinig siyang tumakbo daw pababa ng hagdanan. Para daw yabag ng isang bata. Sinundan daw ito ni RV pero wala siyang nakita. Kaya dali-dali siyang lumabas ng bahay para hanapin si tita. Pero dahil wala si Tita Annie noon sa bahay kaya doon na lamang siyang tumambay sa sala habang bukas ang main door. Samantala kinabukasan, pagkatapos ikwento ni RV ang kanyang naranasan ay hindi ko akalain na ako naman ang susunod na makaka-experience ng kababalaghan. Mag-isa lang ako noon sa kwarto at nakaupo lang ako sa sahig. Yung sahig namin noon ay gawa sa plywood tapos ay nakapatong ang mga kamay ko sa kama habang nagse-cellphone. Nang biglang may naramdaman akong malakas na hangin na malamig at kasabay nito ay malakas na yabag patakbo sa kabilang kwarto. Para siyang pagalit dahil mabigat yung paa. Kaya naman nagulat ako at agad na sinundan yung yabag. Pero wala akong nakitang tao sa kabilang kwarto. Buwaba pa ako noon para tingnan yung kapatid ko pero nasa labas ito at nakikipaglaro. Nung pag-uwi naman ni RV ay nagtanong ako sa kanya kung umakyat siya pero umiling siya. Kaya kinilabutan ako. Kaya simula noon papadudot kapag mag-isa lamang ako sa taas ay bumababa agad ako. Hindi pa natatapos ang lahat dahil kinagabihan. Nakaranas ulit kami ng kapatid ko ng kababalaghan. Habang patulog na kami ay nakarinig kami ng mga yabag na akyat baba sa hagdanan. Alam namin ng kapatid ko na tulog na si Tita Annie, Tito Gray, pati yung dalawang pinsan naming babae. Kaya hindi na namin pinansin yon dahil na rin sa takot. Mamayang kaunti ay nakatulog na kami ng kapatid ko. Pero makalipas nga ang isang oras yata ay bigla na lamang akong nagising dahil umiiyak si RV. Yun pala ay nagkaroon siya ng sleep paralysis. Habang hindi raw niya maigalaw ang buong katawan niya ay nakita niyang may nakatayong itim na anino sa pinto ng kwarto namin. Tapos ay lumapit daw ito sa kanya at bigla siyang sinakal. Buti na lang at nagising din siya kaagad. Kaya nagpa siya kaming magkakapatid na magpatugtog ng worship songs sa aking cellphone. Kinaumagahan ay ikinuwento ni RV kay Tita Annie ang nangyari sa kanya. Bagamat sinabi lang ni Tita na baka nangyari yon kasi hindi siya nagdarasal bago matulog. Pero alam ko na deep inside ay naaalarma na si Tita Annie sa kwento ng kapatid ko. At sinabi lang niya yon para huwag matakot ang kapatid ko na noon ay 9 years old pa lamang. Sa kabilang banda, same day habang kaming dalawa lang ni RV sa loob ng bahay dahil nasa trabaho ang karamihan sa kasama namin, ay nagpa siya akong kumain muna sa kusina. Nung kumakain na ako ay napatingin ako sa labahan sa dulo nang mapansin kong may nakatayong lalaki na nakabarong ang nakaharap pero walang ulo. Kinilabutan ako at halos bumagsak ako sa kinakaupuan ko. Pero biglang nawala ang nilalang na yon nang binalikan ko ito ng tingin. Mamayang kaunti ay nakarinig ako ng pag-iyak mula sa itaas. Boses ng batang babae. Hindi ko maintindihan kung boses ba yun ni RV o hindi pero pinagpalagay ko
na baka kapatid ko yung umiiyak kasi siya lang naman ang tao sa itaas. RV, bakit ka ba umiiyak dyan? Anong problema? Sigaw ko. Ate Arya, hindi po ako umiiyak. Kalmadong sagot ng kapatid ko sa akin nung umakyat ako. Nakita ko ang kapatid ko na naglalaro ng computer games at halata sa kanya na hindi siya umiiyak. Wala ka bang narinig na umiiyak? Usisa ko sa kapatid ko. Wala ate, sagot niya sa akin habang nakatutok pa rin ang mga mata niya doon sa computer monitor. Sigurado ka? Muli kong sabi. At nang mga sandaling yon ay kabadong-kabado na ako. Pero hindi na sumagot si RV kaya nagpa siya na lamang ulit akong buwabana at ipagpatuloy ang pagkain ko. Kinagabihan ay muli kong ikinuwento sa tiyahin ko ang nangyari. At sinabi lang niya sa akin noon na magdasal lang daw kami. Para hindi na raw ako pagpakitaan pa ng mga multo. At nilalang na paranormal sa bahay. Sa kabilang banda ay kinuwento rin sa akin ni Tita Annie na uuwi na raw sina mama, papa at ang dalawa kong kapatid para magsama-sama ulit kami kaya nakahinga ako ng maluwag. At kinabukasan nga, umuwi na nga sila at masayang-masaya kami ni RV ng mga sandaling yon kasi dadami ulit ang mga nakatira sa bahay kaya mawawala na ulit ang mga nilalang na paranormal sa bahay namin. Lumipas ang isang linggo ay wala namang nangyaring kababalaghan sa loob ng bahay namin kaya naging kampante ulit kami. Pero papadudot, noong dumating ulit ang panahon na kinailangan bumalik nila sa Maynila para magtrabaho ay muli na naman akong kinabahan. At hindi nga ako nagkamali papadudot dahil makalipas ang isang araw. Simula nang umalis sa mga magulang at kapatid ko, muling nagparamdam sa akin ang mga nilalang na paranormal na nakatira sa bahay namin. Isang araw ay gumising ako ng masama ang pakiramdam ko. Hanggang sa makita ko noon si Tita Annie. At doon nga ay nahawakan niya na sobrang init ang katawan ko. Kaya pinainom niya ako ng paracetamol noon para bumaba ang lagnat ko. Pagkatapos noon ay pinagpahinga muna niya ako sa kwarto. Pero papadudot, habang nasa kwarto ako ay nagkaroon ako ng mga hallucinations na may nakatayong mga nilalang sa tabi ng kama ko. May babaeng nakaputi, may lalaking nakabarong na walang ulo. May 3 bata na duguan at basag ang ulo. Naroroon din yung una kong nakita sa CR na itim na nilalang na may pulang mata. Kaya sa takot ko ay nagpa siya akong bumangon noon at bumaba na lamang para doon magpahinga. Tiyempo rin naman na pagbaba ko ay umakyat si Tita Annie at kinuha ang mga kumot. Punda ng unan at kobre kama ko para labhan. Pagdating naman ng hapon ay bumaba naman ang lagnat ko kaya nakuha ko pang manood ng TV. Bandang 5:00 naman ng hapon ay nagulat ako kasi umuwi ang mama ko sa amin at nasabi ko sa kanya na may sakit ako kaya siya na ang nag-asikaso sa akin noong araw na yon. Siya na rin ang nag-ayos ng kama ko bago ako matulog. Samantala habang natutulog na ako ay nakaramdam ako ng mabigat na pakiramdam. And para akong binabangungot. Gusto kong sumigaw pero hindi ko maibuka ang bibig ko. Then yung palad ko ay hindi ko rin siya maigalaw and parang may kung ano na mabigat din na nakapatong sa akin. Hanggang sa may nakita ako sa paanan ko na isang nilalang na nakatayo at nakatingin sa akin. And if I'm going to describe that thing is maitim siya. Malaki. Maputi ang ngipin at namumula ang mga mata. Tapos ang labi niya ay mapula din at kapag ngumiti siya ay nakakatakot talaga. At hindi lang yan, habang nakatitig siya sa akin ay parang unti-unti ring bumabangon ang katawan ko. And I feel it. Na hindi lang sa panaginip nangyayari yon, kung hindi in reality na rin. That time ay hindi ko na alam ang gagawin ko kasi parang inaangat niya ako papunta sa kanya. Pero the only thing na naisip ko that time is mag-sign of the cross.
Kahit nanginginig na ako noon sa panaginip ko, I feel like ginagawa ko naman siya in reality. Then nung nagawa ko na ngayon ay bigla na lamang din akong nagising. Pagkatapos noon Papa Dudut ay kinuwento ko na sa mama ko ang mga nangyari sa akin ng gabing yon. Nakiusap na lamang ako noon na kung pwedeng sumama na lamang kami ni RV sa kanya sa Maynila. Kasi hindi na namin matitiis ang kababalaghang nangyayari sa loob ng bahay. Hindi agad nakapagdesisyon si mama noon at sinabi niyang maghintay muna ako. After a week ay bumalik na siya ng Maynila. Siyempre ako naman yung takot na takot sa mga nangyayari. Buti na lamang after a week ay bumalik si mama sa bahay. Doon ko nalaman na nag-resign na pala siya sa work niya at nagulat ako kasi lilipat na kami ng bahay. At dito na nga kami napadpad sa Telabastagan sa bandang Holy Angel Village sa Phase 2. Dito pa rin naman siyempre sa San Fernando, Pampanga. Yung bahay naman na inalisan namin sa Malido ay napunta kina Tita Annie at Tito Gray. Total ay kaya naman nila at sanay na sila sa mga pagpaparamdam at pagpapakita ng mga nilalang na paranormal na nakatira doon. Samantala nung nakatira na kaming tatlo ni mama kasama si RV sa bagong bahay ay kinuwento ni mama sa akin kung bakit siya napilit ng umupa ng bahay dahil may nalaman siyang madilim na nakaraan sa bahay na tinitirhan namin. 1941 pala tinayo ang bahay na yon. Bagamat ni-renovate ang interior ng bahay ay naroroon pa rin ang pagkaluma ng naturang bahay. So bakit marami nilalang na paranormal na naninirahan doon? Dahil ang bahay pala na yon ay pagmamay-ari dati ng isang pamilya na minasakir ng mga sundalong Hapon. Bukod pa roon ay nung hindi pa naitatayo ang bahay na yon ay isa raw itong malawak na palayan kaso'y naging tambakan daw ng mga patay noong panahon ng mga Amerikano. Hindi pa kasali dito yung usap-usapan na yung lugar namin ay pinamamahaya ng mga itim na engkanto at iba pang mga maligno. Kaya nung malaman ito ni mama mula sa ilang kamag-anak namin ay nagpasya na si mama na ilayo na kami sa bahay na yon. At yun na nga Papa Dudut. Simula noon ay naging maayos at tahimik na ulit ang aming buhay. Wala na kaming masyadong na-encounter na kababalaghan at katatakutan, pero aminin ko na yung mga nakita at na-experience ko ay hindi ko makakalimutan at ngayong 23 years old na ako ay kinukwento ko pa rin ito sa aking mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin once na makakita kayo ng kahit na anong nilalang na paranormal ay hindi nyo na sila makakalimutan. Kaya maswerte talaga kayo kung hindi pa kayo nakakakita ng kahit na isa. Muli Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Arya. Maraming salamat Arya sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. May ilan sa ating mga ka-online na nakatira sa mga bahay at gusaling pinamamahayan ng mga kakaibang nilalang o paranormal. Karamihan sa kanila ay sabihin nating nakakaya nilang manirahan sa haunted places dahil malakas ang kanilang loob at hindi takot sa mga multo. Pero may iba ring tao na mas nanaising manirahan sa mga haunted houses kaysa manirahan sa kalsada dahil sa sobrang kahirapan. Bukod sa mataimtim na dasal at solidong pananampalataya sa ating Panginoon ay mabuti ring humingi tayo ng tulong sa mga alagad ng simbahan at sa mga eksperto sa paranormal sakali mang makaramdam kayo ng kababalaghan sa loob ng inyong tahanan. Huwag kayo magtiis at magtapang-tapangan kung hindi nyo na talaga kaya. Umalis kayo sa inyong minumultong bahay kung talagang matindi na ang nangyayaring kababalaghan sa loob at kung may panganib ng nakabanta sa inyong mga buhay. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming ina-upload tuwing 7:30 ng gabi. Kaistorya YouTube channel po. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel para sa aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo dyan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.